everyone, my name is Baisan Descendad. So ang aking napiling poem ni Rizal ay ang Kundiman. Stanza 1. Tunay ngayon umigyaring dilay puso, sintay umilag, tuway lumalayo, bayan palibhasay, lupig at sumuko sa kapabayaan ng nagturong puno. So inilalarawan dito ang kalungkutan at katahimikan ng puso ng manunulat. So ang pag-ibig at kasiyahan ay parang tumatakbo at lumalayo. So dahil ang bayan ay nasa ilalim ng pang-aapi at pangkaalipin. So yung salita po na nagturong puno is tumutukoy po siya sa pinuno o autoridad. So na naging dahilan po ng pagkalugi at pagsuko ng bansa. So ang buong saknong ay nagpapahayag po ng kalungkutan dahil sa kalagayan po ng Pilipinas sa ilalim po ng kolonyalismo. Tansya 2, datapuat muling sisikat ang araw. Pilit maliligtas ang inaping bayan, magbabalik man din at muling iiral ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan. So sinabi dito, kahit malungkot ang simula dito, nagbibigay si Rizal ng pag-asa at optimismo. Ang muling sisikat ang araw, sinabi dito yung muling sisikat ang araw ay simbolo po ng pagbabalik ng kalayaan at tagumpay ng bansang Pilipinas. Tansya 3, ibubuhos namin ang dugo't babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa. Habang dinilang panahong tadhana, sintay tatahimik iidlap ang nasa. Sa huling saknong is nagpahayag po si Rizal ng pinakamataas na antas ng pagmamahal sa bayan. So ang handang pagbuhos ng dugo para mabawi ang lupang tinubuan, ang amang lupa ay ang inang bayan, ang Pilipinas ay sinasabi niya na hanggat hindi pa naliligtas ang bansa, ang puso ay hindi mapapayapa at ang mga pagnanasa ay hindi maaaring matupad. So ito ay isang pangako ng sakripisyo at dedikasyon para sa kalayaan ng Pilipinas. So napili ko ang drawing na ito ay dahil nagpapakita ng isang klasikong harana scene sa Pilipinas. So ang isang lalaki sa drawing na may hawak na guitarist ay then yung babae po na sa bintana ng sa bahay kubo is nakikinig. So ang drawing na ito is angkop po siya sa kundiman. So ang kundiman po ay traditional na Filipino love song at yung painting ay eksakto itong nagpapakita po ng harana, ang isang paraan ng pagpapahayag po ng pag-ibig katulad ng tula po ni Rizal. Ang pangalawang poem is Sa Kabataang Pilipino. Unang tansya, itaas ang iyong malinis na noo sa araw na ito. Kabataang Pilipino, igilas mo na rin ang kumikina mong mayamang sanghaya. Magandang pag-asa ng bayan kong mutya. So sinabi dito ni Dr. Jose Rizal na inaanyayahan ni Dr. Jose Rizal ang kabataang Pilipino na itaas ang ulo ng may pagmamalaki at dignidad. Walang kahihiyan, malinis ang budhi. Sinasabi niya rin dito na ang kabataan ay may maliwanag na kinabukasan at may kakayahan at sila rin ang pag-asa ng ating bansa. Ang salitang mutya ay tumutukoy sa Pilipinas bilang isang mahalagang hiyas o kayamanan. Ikalawang tansya, makapangyarihang wani lumilipad at binibigyan ka ng muning mataas na maitulad na ganap na lakas, mabilis sa hangin sa kanyang paglipad, malinis na diwa sa likmoy hangad. So ginamit ni Rizal ang metapora ng ibon na lumilipad para lang ilarawan ang kabataan na may kalayaan, lakas at mataas na adhikain. Ang kabataan ay tulad ng isang makapangyarihang ibon, mabilis, malaya at may dalisay na layunin. So ibig sabihin, kaya ng kabataan na abutin ang kanilang mga pangarap kung sila ay magsisikap.
Pangatlong tansya, ikaw ay bumaba na taglay ang ilaw ng sining at agham sa paglalabanan bunying kabataan at iyong kalagin ang gapos mong iyang tinikalang bukal na kinatalian ng matulaing mong waning kinagisnan. So, sinabi dito na hinihikayat ni Rizal ang kabataan na gamitin ang karunungan bilang sandata sa pakikipaglaban. Hindi sa digmaan kundi sa pakikipaglaban para sa kalayaan at pag-unlad. Ang tanikala ay simbolo ng pag-aalipin kamangmangan na kailangan basagin ng kabataan. Dapat nilang palayain ang kanilang sarili mula sa mga hadlang na pumipigil sa kanila na maging tunay na malaya at maunlad. So, napili ko ang drawing na ito sa isang batang Pilipino na nakasuot ng barong Tagalog, na hawak ang bandila ng Pilipinas at nakatayo ang batang ito sa ng tuwid at may dignidad at direktang representasyon ng linyang itong ipinagmamalaki ang pagkakakilanlang Pilipino. Unang tansya, ikaw na lagi lang pataas ang lipad sa pakpak ng iyong mayamang pangarap, na iyong makita sa limang ulap ang lalong matamis ng magtulaing pinakananais. Nang higit ang sarap kaysa ambrosia at nectar na wagas na mga bulaklak. So, ibig sabihin nito is inilalarawan ni Rizal ang kabataang Pilipino bilang isang ibong laging pataas ang lipad, puno ng mataas na pangarap at ambisyon. So, ang ambrosia at yung nectar po ay mga pagkain ng mga Diyos sa mitolohiyang Grego na simbolo ng pinakamataas na kasiyahan. Ikalawang tansya, ikaw na may tinig na buhat sa langit, kaagaw sa tamis na kay Filomenang malinis, na hiyomig sa gabing tahimik. Sakit, ikaw na ang batong sukdulan ng tigas sa lakas ng iyong diway na nagagawad ng buhay at gilas, at ang alaalang makislap ay nabibigayan ng kamay mong masikap ng buhay na walang masasabing wakas. So, makikita sa drawing ang mga kabataan na may hawak na libro. Ito ay sumisimbolo sa kaalaman, sining at talento ng kabataan bilang pag-asa ng bayan. So, ang kabataan ang tinuturing na ilaw ng kinabukasan. So, ipinagmamalaki ang pagkakakilanlan bilang Pilipino.